Sa puso ng Far Eastern University, may mga lugar na kasing tanda na ng mga alaalang naiwan dito. At sa bawat sulok ng mga espasyong ito, may mga kwentong paulit-ulit na binabanggit. Mga lugar na tahimik lang sa umaga, ngunit tila nagikising kapag lumalalim na ang gabi. Isa sa mga lugar na ito ang ika-5 palapag ng Administration Building, kung saan naroroon ang studio ng FEU Dance Company. Dito, araw-araw nilang pinagbubuhusan ng oras ang bawat ensayo. Pero sa likod ng bawat galaw at tugtog, may mga kwentong matagal nang umiikot. Mga kwentong hindi malinaw kung totoo, pero hindi rin tuluyang nabubura sa isipan ng mga nakararanas. Sabi ng iba, dating fire exit ang palapag na iyon. Sa hindi inaasahang trahedya ng sunog, isang security guard ang hindi nakaligtas. Parang there are times na nakabukas lang yung ilaw sa third room. So, hindi namin alam kung naiwan lang siyang bukas or nakabukas talaga siya or bumubukas talaga siya. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga karanasan ito? Kilalanin natin ang isang miyembro ng FEU Dance Company na mayroon ding karanasang hindi malilimutan. Good afternoon. My name is Joseph. Joseph Torres. You can call me Joseph. Isa si Joseph sa madalas makaramdam ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa studio. Sa bawat ilaw na naiiwang bukas, tila pahiwatig na ang espasyong kanilang ginagalawan upang maipamalas ang nanatanging angking galing ay binabalot ng mga kaluluwang hindi pa rin makawala. When I was a trainee pa lang, first year ko pa lang, yung mga seniors namin that time, parang naging inside joke na siya palagi. Hala, andyan na yung nasunog na guard. Kapag ang ningas na nagsisilbing gabay patungo sa lagusan ay nakatakda ng mamatay, kakayanin mo bang tahakin ang daan upang makalabas sa kwartong ito? Nasunog atay itong floor na to, tapos may guard daw na naiwan. Ganon. Mula noon, kumalat na sa mga miyembro ang kwentong iyon. Isang paalala raw ng trahedya na matagal nang nangyari. Subalit ano nga bang mga parandam na kanilang nararanasan? Yung room kasi na ito, here, sa likod, wardrobe namin siya. Parang there are 3 rooms. First room, costume. Second room, costumes as well. Tapos sa third room, ito yung medyo malalim. Parang dito yung mga mabibigat na props, yung malalaking props usually. And there were times na parang, syempre bago kami umalis, we have to close everything, we have to close the light, we have to close the door. Parang there are times na nakabukas lang yung ilaw sa third room. So, hindi namin alam kung naiwan lang siyang bukas or nakabukas talaga siya. Sa kada sulok na tila may mga matang nakasulyap subalit walang anino, mananatili ba itong isang malaking katanungan? O mananatili na lamang gaya ng mga kaluluwang hirap makamtan ang hustisya at kapayapaan? Ang istoryang ito ang patunay na may mga lugar na kahit tumigil na ang musika ay patuloy pa rin sumasayaw ang mga alaala. Dito sa studio, ang katahimikan ay hindi kabuuan ng kawalan, kung hindi paalala sa mga panahong buhay na buhay ang bawat galaw. Sa dulo ng bawat espasyo may mga presensyang nanatili, hindi para manakot kung hindi para ipaalala ng bawat lugar ay minahal at hindi kailanman tuluyang malilimutan. Sa bawat tahimik na gabi, naroon pa rin ang gwardiyang nakabantay. Kahit na nasa kabilang buhay, ang mga kwento ng nakaraan ay hindi dapat katakutan sapagkat sila ang umuhubog sa tibok ng kasalukuyan at sa bawat kumpas ng sayaw may mga matang nakamasid. Hindi para manakot kung hindi para manatili.